dun sa mga binabatong alegasyon po sa inyo po. Katulad na lang po nung mahigit 1.4 billion na mga expired na gamot at bakuna. I'm glad you asked that. Kasi I've tried to be silent about it. Wala pa kaming natanggap from the Ombudsman. So we will wait. If they file a case, and I think from the very beginning, you've seen so many of these cases since June of last year. Ang dami na nag-file. 13 na yung nabilang ko. I've not received a single one from the Ombudsman. So I'm waiting for the complete file so I can answer officially. Pero yan, yung kinlaim na huli, 1.9 billion pesos worth of vaccines ba yan? I think that's the COVID-19 vaccines. Nasa COA report yan, nababasa naman yan. But I didn't buy that. Remember, that was the time of COVID-19. And 1.9 million, ang binili natin bakuna, we vaccinated 3 doses, 74 million Filipinos. Ako din yung advisor nun. But I didn't have anything to do with the binili. And of course, nawala na yung COVID. So mag-i-expire yan kasi wala na tayong binabakunahan. So, mali ba yun? Ang tanong ko sa inyo, would you rather na makulong ako dahil walang bakuna kasi COVID-19 o may bakuna pero natapos na yun? So, yung COA kasi ganyan mag-isip. Hindi niya alam, may allowable stockpile. In fact, that 1.9 is less than 10% of the total na binili natin to vaccinate Filipinos. So when you look at it that way, kita mo may nagde-demolition job sa akin. May ginagawang masama, yung tama naman. Kasi ibig sabihin yan, okay pala tayo. Ang dami nating COVID-19 vaccine nun. And number 2, hindi ako bumili niyan. Hindi pa ako Secretary of Health nun. So ba't ako may kasalanan kung nag-expire yung gamot na yan? Hindi ko kasalanan. Yun ang isasagot ko. Pag dumating yung papel sa akin, pero wala pa eh. So, pwede yan i-dismiss ka agad ng Ombudsman. They can read it and if they find no validity in it. Lalo na ito, yung mga nagpapile, concerned DOH employees. Sana magpakilala sila. Kasi kung may basihan talaga sila, they should be able to be bold enough to come out. Eh, ang Ombudsman naman, ayaw yata niya pag mga anonymous eh. Kasi parang walang basis. So, kung sasakyan natin yan, hindi pinasikat pa natin si concerned DOH employees. Actually, ang theory ko is yung concerned DOH employees, eh yan yung DOH mafia na tinatawag nila. Sino yung mafia? Eh, na-discover ko kasi meron ding corruption sa DOH. So, na-sideline ko sila. Kasi kesa habulin ko sila, sinideline ko sila. Ang tawag doon, quarantine. Ina-quarantine mo sila para hindi sila maka-action. Mula nung di na sila maka-action, naglabasan na yung sunod-sunod every month, every quarter may kaso ko. Hindi ko pinapansin. So, yan ang storya. Does that include yung kay Murillo? Oo, si Murillo, baliktad nga yung story ni Murillo. Murillo was removed. Remember, undersecretaries, I cannot appoint or remove. It is someone higher than me that appoints and removes. So, if you're removed, you did something, di ba? So, when you start talking, sabi ko, parang binaliktad pa yung istorya. Yung undersecretary is not appointed by the secretary. No, it's appointed. Hanggang Director 3. Hanggang Director 3. USEC, ASEC, Director 4, Director 3. Yeah. Kaya nga, ang magagawa ko lang, I can quarantine. Yeah. I can It's remove the your office of powers. the president Yes. that makes the appointment. So, hindi ako nagtanggal. Siya, sinasabi niya ako nagtanggal sa kanya. Hindi naman ako nag-appoint sa kanya. Paano ko siyang patatanggal? Hindi rin ako ang nagtanggal sa kanya. Kasi hindi rin ako nag-appoint. Di ba? Thank you po, Sec. All right. Sec, I'd like to ask Sana because yesterday, DOH spokesperson Albert Domingo said that private hospitals, yung expenses ng mga patients in private hospitals can be covered by the PhilHealth. Sec, matanong ko lang po ay kasama po ba dun sa expenses na yon yung sa sa mga medical tests, laboratory tests, and dun sa medications na binibigay sa mga pasyente sa loob ng private hospitals given na nasa crisis po tayo? Yes. Well, PhilHealth also pays all, meron mga case rates tayo. Pero any type of admission, may PhilHealth rate yan. Pero kung private ka, may standard rate. There is no price control on what hospitals charge. Wala naman tayong price control dyan. Ikaw mamili ng ospital mo. Alam mo naman yung ospital na mahal. At yung pag may piano yan sa lobby at may magagandang painting, malamang mahal na ospital yan. So sumanda kang gumastos. Parang hotel din. Pag pumunta ka Manila Hotel, medyo gagastos ka. Punta ka sa karinderya, mas mura pagkain. So ganun din yan, ano? So PhilHealth rate is standard.
It will not be a percentage of what. So, if the hospitals want to increase, ang sinabi naman namin, teka muna, ba't mag-i-increase kayo? I-unbundle nyo yung presyo niyan. Parang sa ano? Kasi ngayon ang mga presyuhan sa ospital parang ano yan eh, nakakarga kung anong kasong room ang kinuha mo. In fact, ito ang pinapabago ko. Sabi ko, bakit ba yung CBC o blood test, pag nasa single room or suite room ka, mas mahal. Pero pag nandun ka sa ward, mas mura. Charge nyo lang kami ng pareho. Yung room na lang kayo mag-iba. Parang dito, sa Manila Hotel, pag kumain ka sa restaurant, pareho babayaran mo whether naka-suite room ka or naka... Correct. Oh, so yung parang ganun ang gusto ko. Hindi yung... Dati kasi ginagawa nila ito, kasi tinanong ko, ba't ba naging ganyan ang sistema natin? Eh kasi nung araw, the 10% charity beds in a private hospital are subsidized by the rich. Kaya pinapatungan nila yung suite room. Kaya nagkaroon ng ABC rate ang mga ospital. Yung A, yun yung naka-premium. Kaya pag nag-suite room ka, sigurado ko, mahal pati bulak, pati per cotton ball, mahal babayaran mo. Sabi ko, it's time to change that. Now that we have PhilHealth, wala nang charity. Kasi yung nasa ward nyo, bayad ng PhilHealth yon. So may kikitain kayo. So standard nyo na lang, and then yung professional fee, isa pang problema sa bayaran. Sabi ko, yung professional fee, ipig natin dun sa semi-private, yung 2 in a room. Huwag yung singil ng doktor dun sa naka-suite room. Kasi parang abogado yan eh, di ba? Pag malaking korporasyon ka, malaki siyempre ang professional fee. So ganun din. Isang fee na lang para madaling makahabol ang PhilHealth sa pagbigay ng benefit. Doon kami nahihirapan eh, magtataas kami ng benefit, nagtataas yung ibang ospital, nagtataas yung ibang doktor ng fee dahil tinasaan mo yung PhilHealth. So itong health financing, I'm discussing health financing, which is a very complicated matter. What is the Don't have status time. of that? Ang LGU to kasi wala hospital sa Abad Ang Santos. tinanong ko po, Manila to. yung Hospital ng yung City of contract po Manila. kung ano po, na Sorry may Nakalap- ginamit pang DPWH DOH funds. Kasi dalawa ang methods of LGU to get Opo, funds. ano po ba? One is to get money from DOH, the other is to get money from DPWH. So, dahil hindi ko alam to, ay ba panipiling hindi to dumaan sa amin. Kasi kung problematic, isa yan sa mga pag-uusapan ng aking regional director sa Manila. Kasi So, po- kung hindi na-bring up sa akin, baka hindi ako ang tamang tao tanungin. Kasi Tanungin mo muna yung mayor and then find out saan nanggaling ang pondo niya. Kasi kung question Kaninang mo, project yun? Yun. yun, sino nag-implement? Kasi Is it po, DOH or is it DOH DC? daw yung ano, Daw. nanggaling. According to sa hospital director. Pero hindi ako nakakatiyak. Sige, sa ano to? Diskaya Abad to, Santos another Hospital? Diskaya po, sa likod. Wala kasi Kasi kami- napakalitong Abad Santos. Wala kasi kami mga project with Sir, ang Diskaya. Nung kinikita- lumabas to, Yes, sir. nagtanong ako kung may Diskaya projects kami. Wala daw eh. So I'm Kinikita feeling mo- baka DPWH Baka- implementation to. Sir, pakipokpok lang dahil Sige, hospital sige, din eh. dahil hospital Kasi din. ang Sige. kinikater nun, sir, yung mga slum area sa Baseco, Isla Puting Bato, yung malalaki. Kaya, Kailan to? Panahon pa ni Estrada? Engineer dekada na yun. Bernardo. Kaya nga Dekada eh. na yun ah. Hindi, kaya nga po eh. Namatay na yung health secretary ni Estrada. Nakatiwangwang nga po hanggang Secretary ngayon eh. Romualdez. Nandun lang po, nakadisplay lang yung mga bako. Kinuna ko, nilabas ng tribute po yun, mga Pahanap ko. third Pahanap quarter ko na sa... 2020. Pakipokpok Utusan lang ko yung po. aking regional director na tingnan ko ano yun. Pero most likely hindi kami involved. Kasi kung... So alamin muna kung Alamin ko. DOH project yan o O hindi. DPWH. Yun lang, sir. Alright. Uh, Sige. Yung most probable na magtaas, if ever? Hindi, they're the most commonly used. Okay. So yung pinili namin. Pinili namin most commonly used by watching that weekly. Whereas yung all the other meds na approved by FDA, binabantayan doon sa DPRI, so the Drug Price Watch. Apo. And then weeks ago, sir, sinabi ng PHAPI, Private Hospitals Association, na baka magtaas sila by 5% kung dahil po sa oil crisis. May update na po ba sila sa inyo? Well, kinwestiyon ng aking USEC yan, anong 5%? Anong basis nung pagtaas ng 5%? Di pa naman nagtaas ang kuryente or whatever. So, at mga gamot, di rin nagtataas. So, ano yung basis nila? So, wag naman ganon. Sa loob-loob ko. So, if you're going to do that, unbundle the pricing. Parang yung sa ano natin, sa cellphone. Alam mo kung bakit yung bill mo mas mataas dun sa minimum mo. Kasi nga, tumawag ka ng long distance, gumamit ka ng internet, kita talaga. So, yun ang sabi namin, unbundle the cost. And show us where the increase is. Para yung mga Pilipino, alam yun nilang binabayaran na.
Does the government have any power to Wala eh. to cap or to regulate the Well, there is some power legislated by law in the Price Act and the Cheaper Medicines Act. The DOH secretary can recommend to the president, and the president has the power. Especially now that there is a declaration of national energy emergency. So merong power, but we don't want to go there kung ano naman tayo, whole of society, natutunan na natin to during COVID-19. Tulong-tulong tayo lahat. Nakakita ako mga NGO nagbibigay ng ayuda sa mga driver ng jeepney. Ako nga, I'm going to hold a fair on April 16 dun sa DOH. We are going to get the tricycle drivers, jeepney drivers of Manila and provide free health services. Bigyan namin sila ng kadiwa available there. So just to assist sila ang hardest hit. Eh. We're all hit. I know we're all hit. But the idea is, kung matulungan natin yung most vulnerable, siguro hindi tayo masyadong mahirapan. Kasi magko-continue sila magpasada. At least we can convert government support to them in some other way. Better health services, mga libreng gamot, libreng test. So far, Sec, wala pa